ano? Yeah. Oo, doon sa Quadcom meeting. Maganda. Grabe yung Quadcom kahapon. Masaya. Oo, Alam mo, masaya. pinaglaruan lang sila ni Pangulong Duterte. Natatawa ako eh. Talagang pinakita nila na sila ay walang alam. Ganun na. Hindi, natatawa ako. Bakit po? nila iniimbestigahan si Pangulong Duterte? Kung may kasalanan siya sa krimen o hindi. Kaya Yun. tinatawanan lang sila eh. Di ba, sinabi na ng hukuman, paulit-ulit na, at hindi yata pumapasok sa kukote. Nitong mga nasa Quadcom kasi mahihina ang kukote. O hindi ko malaman kung mahina ang kukote o talagang hindi lang nila, clueless lang sila. O talagang ang pakay lang nila ay busitin si Duterte. Hindi, ang masama nun pag na-high blood yun, baka biglang bumitaw Yun ang nakakatakot Ay, di naman siguro sila na-high blood Hindi kasi, sinabi na ng Korte Suprema, ang legislative hearing ay hindi hukuman. Hindi ito NBI na iniimbestigahan ng krimen, hindi ito pulis, hindi ito piskalya. Kukuha ka lang ng impormasyon para ikaw ay baka gawa ng batas. Yung EJK, ano pa bang kinukuha nilang batas? Di ba gumawa na sila? Opo. Di ba? Yung EJK ni Dan Fernandez, ni Akop, di ba? Ni sino pa ba? Ni Barbers. Sir, Nitong si huwag kang magbanggit ng pangalan. Alin? Kanila naman talaga yung batas di ba kiniklaim nila? Ba't hindi ko babanggitin? Di ba nakangiti pa sila, dala-dala nila yung batas? Bakit hindi ko babanggitin yung pangalan nila? Proud sila no sa batas nila Hindi nila alam nakakatawa yung batas. Di ba? Tagilid nga po Hindi, di ba diniscuss na natin? Opo. Ang pinagbabawal nila ay EJK. Bawal na naman talaga ang EJK Lahat po ng na hindi pinag-uutos ng hukuman extra. But wala bang batas na nagbabawal sa pagpatay? Meron! Revised Penal Code. Okay. Wala bang batas na nagsasabi na kapag public official ay ang gumawa ay maximum penalty, aggravation yan pag public official. Pag wala bang batas na nagsasabing pag may reward system ay yan ay meron na revised penal code. Aggravated ang homicide to kung by in consideration of a price, reward, or promise, reward system. So, inutil po. After 11th na yata yung kahapon, Opo. Pang-11. After so many hearings, yun lang ang nagawa nyo? Yung EJK bill na kabobohan? Ay, sayang ang pera namin sa inyo. Sayang ang perang ginastos nyo, panay Jollibee. Yung nakakain nyo sa amin, sayang yung Jollibee nyo. Kasi wala po kayo nagagawang batas. Kahapon, kala nyo, ginigrill nyo si Pangulong Duterte. Yun bang mga kinukuha nyong impormasyon kay Pangulong Duterte kailangan para gawawa kayo ng batas? Hindi na. Bakit? Nasagot na yun. Nakuha nyo na kay Garma, yung sinasabi niyang reward system. Nakuha nyo na yung kinukuha nyo kay Grijaldo na ayaw naman bigay ni Grijaldo. Tingin ko, madedemanda kayo dyan. Parang tingin ko lang sa aking bolang kristal. Alam nyo, ang aking bolang kristal ay 2. Naku po. 2 bola. Bolang kristal. Pagka gusto kong malaman kung anong mangyayari sa yung hinaharap, tumutungo ako. Natanong ko tinitignan ko yung aking bolang kristal na 2. Kinakalog-kalog ko. Diba, Indian pa na. Pero attorney thankful. Kakalog-kalog. Thankful kami sa inyo kasi mas nauunawaan namin ang paliwanag mo actually. Ako gusto kong mabalik yung halimbawa, ngayon paano nila gagawaan ng batasyon? Ewan ko, kung dinidiscuss nila, nyo, kahapon nga natatawa ko. Tinatanong niya, answer daw, yes or no. Hindi mo pwedeng gawin yun. Legislative investigation. Sabihin, aware si Duterte ng gano'n. Siyempre, piskal yun Galing. Abogado yun Bakit ba pinofocus nyo sa kanila kung may guilt siya ng krimen? Hindi po trabaho ng legislature yon. Abuso yon. Kaya nga sinasabi, kung gagawin yung parang investigasyon, tatayo ako rito. Di ba sabi ni Pangulong Duterte? Bago sasabihin pa, you answer yes or no. Hindi pwedeng i-answer ng yes or no. Sabi nga, alam nyo, eto na lumabas kahapon ang double standard ng
ng Quadcom ang double standard nila sa witnesses. Alam nyo, pwede naman palang tratuhin ang witness na nagpapaliwanag, ha? Pag nangangatuwiran, hindi kinokontempt, ha? O, pwede naman. Bakit kay Pangulong Duterte ayos naman ang trato nyo? Ba't sa iba? Dahil kaya nyo. Dahil hindi dating Pangulo. Dahil naalangan kayo. Okay, sasabihin nila, hindi, kasi dating Pangulo yan. Entitled to courtesies. Pero, may equal protection clause po tayo sa konstitusyon. Every person similarly situated should be similarly treated. Anong similar situation ni Pangulong Duterte sa ibang mga witnesses? They're all resource persons. Okay. So aside from the equal protection clause, meron po specific na nakalagay sa konstitusyon, dapat tinatrato with respect at dignity ang resource person in a legislative hearing. Eto, dating Pangulo, di nyo masigawan. Pwera lang si Paduano. Ako natatawa nga hindi, wag daw, dapat daw kalmado. Bakit yung si Paduano? High blood. High blood lagi. Palagay ko to nung pinanganak to, sumisigaw na buo niya sumisigaw. Palagay ko hanggang mamatay ito. Sumisigaw to Ginaglihi sa sama ng loob ito Yung may mga sinasabi noon, pinaglihi sa sama ng loob. Ayun. Ito naman si Abante, irrelevant naman, Legislative inquiry, magko-quote ka ng Pariseyo. Pariseyo, Ito, di ba pinakita, may Escalade na bulletproof, may AMG, meron yung mamahaling yung, hindi ko alam yun Yung motorsiklong 3 gulong na mamahalin, 1.8 million yata yun. Apo. Meron din si Digong noon saka si Pastor Kibuloy. Meron siyang RAV4, di ba? May mga pinapakita siyang niyayabang niya, di ba? Sinasabi niya yung Pariseo, yung let he who is without sin cast the first stone. Ba't wala bang kasalanan si Pastor Abante? Ito ang biblical quote ko para kay Pastor Abante na Bishop galing sa daw Mateo. siya. Bishop, oo. Bishop Abante. Di Bishop. Oo. Baka bullshop. Hindi po, Bishop naman. Bullship. Ship, ang sabi ko. Anyway, ito ang biblical quotation ko na sa isang bishop na naka-Escalade at naka-Mercedes na AMG pa Okay, sabi sa Mateo mas mahirap mas madali pang lumusot ang isang camel sa mata ng karayom. Nasa butas ng karayom kesa ang mayaman ay pumunta sa kaharian ng Diyos. Sino bang mayaman? Di ba mayaman ka, Pastor Abante? Bishop pala, Bishop. Bishop Abante. Sige, Bishop na nga. Baka kaibigan si Stephen Bishop. Yung So, ibig sabihin pala, attorney, bago sila nagkaroon ng Quadcom, bago sila nagkaroon ng mga investigasyon na ganyan, so, supposedly, alam nila dapat yung mga sinasabi nila at batas nila. Eto naman si Luistro. Nakita pa kami kaninang umaga sa show. By chance. Alam mo, etong si Luistro, kung ikaw ay bobo, akala mo matalino. Pero kung ikaw ay matalino, alam mong siya ay bobo. Kito mo, sinasabi niya, inaano niya ng yung elements daw ng extrajudicial confession, iniisa-isa niya. Extrajudicial confession yan kasi voluntary yung pag-amin daw ni Pangulong Duterte na siya voluntary. Alam niya ang consequences. He is of sound mind. May nakalimutan siya Ang extrajudicial confession po, Congressman Luistro, ay ginagawa during custodial investigation. Hindi po custodial investigation yan. Yan ay legislative hearing. Ayun. Ano sinasabi mo? Besides, tignan nyo yung pinagsasabi nyong nangumpisal si Pangulong Duterte. Sino bang sinabi niyang pinatay niya? May tao ba? Wala po. Wala pala Ayan. Parang libel yan. Pag hindi ma-identify kung sino yung tinutukoy mo, ay hindi libel. Dapat may identity. Ko si ganito. Halimbawa, si Congressman Paduano, sinabi ko, halimbawa may Congressman Paduano, wag naman sana,
kasi malapit-lapit na rin na siya ay matapos yung kanyang termino. Kasi last term na niya ngayon. Attorney. Di ba, malapit na matapang ka rin. Diretsuhin mo. Siyempre, humihinga naman ako. Oh, Okay, di ba? okay, Malapit okay. na matapos yung kanyang term of office. Si Pampano. At saka isang araw yan puputok yung ugat niya sa ulo Tsaka si- Kakahihiyaw niyan Ano po,